Magsisimula ang kwento sa lugar ng terrestrial na kontinente at makikita ang maraming taong nagtipon-tipon para tunghayan ang pagbitay sa isang hero dahil sa pagtrider at isang panuntunan na nilikha ng Hero 7 Blades Emperor at kahit na ang pinakamakapangyarihang First Blade King sa kasaysayan, na pumatay sa Dark Spirit King, ay walang pagbubukod na iligtas ang sangkatauhan, at ang mga kahihinatnan ng pagtataksil sa Imperyo Execution lang. At ang pangalan ng hero na bibitayin ay si Rebel Lanlot, ang unang Blade Emperor, traitor at pinugutan ng ulo ang hero na nag-trader. At lumipat ang eksena sa isang lalaki na binubugbog ng dalawang lalaki at nagsalita ang isa lalaki sabay sabi ang bastos ng pamilya Lanlot ay napakalakas ng loob ng isang alipin lamang na maghimagsik laban sa kanyang Panginoon. At nagsalita ang lalaking binubugbog sabay sabi kayo mga alipin lang ng City Lord at sabay initaas niya ang gitna niyang daliri at sabay sabi ilang taon na ang nakalipas, hindi ka man lang kwalipikadong dalhin ang hina mo. At ang pangalan ng lalaking binugbog ay si Lazy Lanlot at siya ang apo ng Blade King at taksil na si Rebel Lanlot na banitay dahil sa pagtataksil. At bigla umatake ang lalaki kay Lazy Lanlot at napasuka si Lazy Lanlot ng dugo at hinampas-hampas ng latigo ng isa din lalaki at sabay sabi ng lalaki isang himala na pinayagan ka ni King Long at ikaw na apo ng iyong taksil na si Riba. Pinugutan ang ulo at aalisin ang iyong pagmamataas at hindi kasiya siyang mga mataalipin ka lang ngayon. At nahawakan ni Lazy Lanlot ang latigo at napangiti siya at sabay sabi salamat sa pag-iral ng mga hamak na hayop na tulad mo. Pinapaalala mo sa akin ang aking marangal na katayuan paminsan-minsan. At nagsalita ang isang lalaki na mahaba ang buhok at sabay sabi marangal at tinaas niya ang kanyang kamay at sabay sabi tayo ang may Holy Seal at napiling Seal Masters at ang banal na selyo na ito ay simbolo ng maharlika. At sabay sabi din ng hanggal na lalaki na may hawak na letigo at hindi ka lang apo ng isang taksil. Ngunit hindi mo rin magagamit ang kapangyarihan ng banal na selyo at biglang hinampes ng hanggal ang letigo sa mukha ni Lazy Lanlot at sabay sinabi na buhayan man ang lolo riba mo ay asar na asar sa walang kwentang inapo mo na talo ka lang malamang ang bentahe ng matalo. At nag-ambala ang pangbubugbog ng dalawang lalaking hanggal nang may dumating na isang babae pinapasabi sa akin ng deputy captain na ipaalam sa iyo na oras na para magsanay at ang pangalan ng babae alipin ay si Xiaomi. Habang papaalis ang dalawang hanggal ay sinabihan Panayla si Lazy Lanlot nang hindi pa ito tapos, munting hayop. At tinanong ni Xiaomi kung okay lang ba si Lazy Lanlot at ang sabi naman ni Lazy Lanlot ang maliit na pinsalang lang ito ay malayo sa kapanapanabik na sapat. At humingi ng sorry si Xiaomi at sabay sabi na basag ko ang plato ng hindi sinasadya, at nabugbog ka sa pagtanggol para sa akin. At hinawakan ni Lazy Lanlot ang ulo ni Xiaomi at sabay sabi anong kalokohan ang sinasabi mo ito ay isang tungkulin ng isang tao na protektahan ang mga batang babae at malinaw na sinadya kanila 3 o 2 araw nang hindi interesado sa iyo at kaya lumayo ka sa kanila. At sabay sabi ni Xiaomi Lazy, napakagaling mo at laging mo sila hinaharap sila ng walang takot, at sabay sabi ni Lazy Lanlot pinagtatawanan mo ba ako? At ang sabi naman ni Xiaomi hindi, sa tingin ko si Lazy ay hindi mukhang alipin at biglang dumating ang isang lalaki at tinawag niya si Lazy Lanlot na lumabas at magtrabaho. At sa lugar ng pagsasanay sa mga kasanayan sa pagsasanay ng Grey Rock City at makikita ang maraming tao na nag-eensayo at nakatayo ang tagapagturo sa gitna at sabay sabi ni tagapagturo kayo ang pinakamalakas na bantay sa Grey Rock City at habang nagpupunas ng mga sandata si Lazy Lanlot at bigla ninyang naalala at sabay sabi pinilit nila ang pagkaalipin ko ng 5th year na at ang aking pamilya ay kinuha nila ang aking kapatid na babae at pinatay nila ang magulang ko. At kasalanan ni Lolo ang lahat. Kung hindi niya ipinagkanulo ang imperyo at hindi ko ito maranasan. At may bigla hamampas sa ulo ni Lazy Lanlot at sabay sabi bakit ka nagngangalit panasan mo yan lahat ng mabilis at ipadala sila. At habang papalayo ang lalaking naghampas sa ulo ni Lazy Lanlot at sabay sabi bakit ka itinapo ng mga nakatataas dito sa akin at ang walang kwentang apo ng isang taksil. At napakamot na lang ng ulo si Lazy Lanlot at sabay sabi bago yon. Kailangan kong humanap ng paraan para makaalis sa sitwasyon at tinawag siya ni Xiaomi at sabay sabi Lazy, hayaan mo akong tulungan kang panasa nito sandata at si Lazy ay laging mukhang hindi kumbinsido at sabay sabi ni Lazy Lanlot Xiaomi, walang ipinanganak na asong babae at kapag naipakita ko ang banal na selyo sa akin kamay ay walang na maglalakas loob na gawin ito sa akin ang sabi naman ni Xiaomi hindi ba ito nangangahulugan na ang banal na tatak ay lakas.
At pinaliwanag ni Lei Ziyu Lanlot nang matapos ang pagbagsak ng aking pamilya. Ipinakulong ako ng mga gustong makuha ang sikreto ng kapangyarihan ng First Blade Emperor at araw-araw nila ako kinukuhanan ng dugo. Gumawa ng mga paghiwa at sumubok ng gamot, at nagsagawa ng maraming abnormal na mga eksperimento at nabigla si Xiaomi sa mga sinabi ni Lei Ziyu Lanlot at nagtanim din sila ng ilang dark demon cells sa aking katawan sa pagtatangkang pasiglahin ang aking potensyal at sabay sabi ng kalbong scientist hanggat sapat ang pagpapasigla at hindi sapat na kapana-panabik at hindi sapat ngunit wala akong magagawa ng maglaon ay natuklasan nila na hindi ko kailanman nagising ang kapangyarihan ng banal na tatak at kaya ibinente niya ako sa mga may-ari ng alipin dito ng kusa. At naniniwala ako na hanggat kaya ng katawan ko ang sapat na stimulation, magagawa kong i-activate ang Holy Seal, kaya binugbog nila ako, at tiniis ko sila at sabay sabi ni Xiaomi ang iyong diskarte ay masyadong at bigla dumating ang dalawang hanggal at sinaktan nila si Xiaomi at sabay sabi hiniling ko sa iyo na kunin ang Geuma, ngunit pumunta ka dito upang maging tamad at aatake sana pero sabay sabi si Lei Ziyu Lanlot biro naunahan siya nom atake at baha siyang napatalsik. Nagmamakaawa si Xiaomi na bitawan siya ng hanggal at sabay sabi ng hanggal munting alipin, kung pinaglilingkuran mo ako ng mabuti, patatawarin kita. At nagsalita ang isang hanggal at sabay sabi kung hayaan mong aakitin ang ibang mga alipin na magtrabaho para sa iyo. Kahit na itapon ka, hindi ka masisisi ng Panginoon ng lungsod. At nainis si Lei Ziyu Lanlot sa dalawa hanggal at ibinatunin niya ang sandata sa hanggal at sabay sabi bitawan mo si Xiaomi. Pero madali lang napawala bisa ng hanggal ang sandata. At kinontrol niya ang sandata sa pamamagitan ng symbol sa kanyang kamay at ipinapamayabang niya pa na madali niya na nakontrol ang sandata at sabay sabi masyado ka bang naiinggit sa lakas na kapangyarihan ng Seal Master at ipaalam sa iyo ang higit pa at umatake ang hanggal at badyang nakaiwas si Lei Shu Lanlot pero dahil kinokontrol na hanggal ang sandata ay nahihirapan na makaiwas si Lei Shu Lanlot hanggang siya ay nasugatan at tuwang-tuwa ang hanggal at sabay sabi kinokontrol ko ang flight trajectory ng airflow palm at sa tingin mo makakatakas ka. At may bigla dumating nagtanong siya kung anong ang ginagawa ng hanggal at ang sa likod ng hanggal at isang second-level Sealmaster Calder Philip, deputy leader ng Shadow Iron Regiment at sabay sabi kung hindi ka pupunta sa pagsasanay, ano ang iyong ginagawa? At nagsumbong ang dalawang hanggal sa leader ng Shadow Iron at sabay sabi deputy, inatake kami ng aliping ito gamit ang mga armas, at gumamit lang ako ng ilang Holy Seal skills para turuan siya na dapat magkaroon siya ng kamalayan ng pagiging alipin. At agad naman naniwala ang hanggal na leader ng Shadow Iron at sabay sabi pa niya halatang gusto mo siyang patayin gamit ang isang espada, pero hindi mo inaasahan na aalis siya. Tama at tinignan niya si Lei Shu Lanlot nang nagmamaliit at bigla niya sinuntok si Lei Shu Lanlot at sumulpot ang hanggal sa likod ni Lei Shu Lanlot at isinusob niya ang mukha ni Lei Shu Lanlot sa lupa at sabay sinabi niya kung naglakas loob kang umiwas ngayon, patay ka ngayon. At ang sabi naman ng hanggal na leader ng Shadow Iron ay sinadya kung tamaan ulit ang sugat mo hindi ka ba sumigaw sa sobrang sakit at sa kasamaang palad, gaya ng sabi-sabi, wala itong kapangyarihan ng banal na selyo, Lei Ziyu. At ang iyong ama, si Din Lanlot, ang una sa 5 dakilang pantas ng alchemy sa imperyo, ang kanyang ina, si Ilyana Lanlot, ay isa ring napakatalino na psychic genius, at ang lolo mo ang First Blade Emperor ng Empire Rebel Lanlot. At ang First Blade Emperor ay nagtaksil sa imperyo at napatay at nawasak din ang pamilya Lanlot. Kung wala ang talento ng Holy Seal, isa ka lang nalunod na aso na nagbagong anyo sa isang alipin. Dahil kaya kung mabuhay sa awa ng hari, bakit hindi tayo mamuhay ng mapayapa? At dinuraan ni Lei Ziyu Lanlot ang sapatos ng hanggal na leader at sabay sabi ni Lei Ziyu Lanlot kaninong aso ka, anong sinasabi mo? At sabay sabi ng hanggal dahil hindi ka marunong maging mabuting alipin, bakit hindi hilingin sa iyong mga kaibigan na ipakita ito sa iyo? At pagkatapos maging alipin, hindi ka na tao, kundi kasangkapan na lamang ng iyong amo, ang master ay maaaring makipaglaro dito gayunpaman gusto niya at maging tapat at manood ng dilat ang iyong mga mata. At sinaksak na nga ng hanggal si Xiaomi at napasigaw si Xiaomi sa sobrang sakit at napasigaw si Lei Shu Lanlot nang itigil mo yan. At ang sabi pa ng hanggal na leader at ang klase ay ganap, nais mo bang makita kung gaano katagal ang puso ay maaaring tumibok pagkatapos ilabas? At naaalala ni Lei Ziyu Lanlot ang mga nakaraan mas. Nagalit siya nakawala siya sa hanggal at nagulat ang
Hangul dahil nakawala si Lei Ziyu Lanlot at hinatak. Nanggan ng Hangul na leader ang sandata at sabay sabi kung napakatigas ng ulo mo at nakarating na nga si Lei Ziyu Lanlot sa harap ng Hangul na susugod din niya pero sinipa siya ng Hangul at napasukan ng dugo at napatilapon sa malayo at kinamatay niya ang pag-atake ng Hangul at may biglang nagsalita at sabay sabi sa wakas ay mamamatay ka na at ikaw ay namatay. Ang banal na tatak ang gumigising at lumalabas na kailangan ng ultimate stimulation at ang kamatayan ba at huwag kang mag-alala, anak. Ngayon ang iyong kamatayan at ang simula ng iyong symbiosis sa akin, ako ay isang Dark Demon species. At hindi ang Holy Seal Dark Demon symbiosis ang Dark Devil at ang mortal na kaaway ng sangkatauhan at gusto ko ito at bihira lang ang mga taong kayang makihati. Sa akin daan-daang taon na akong naghihintay sa pagkakataong ito at bukod sa pagtira sa akin bibigyan din kita ng mga regalo at ito ay isang umiikot na pinto bago ang kamatayan. Napakaraming kalokohan ang sinabi ko at muli nangangabuhay si Lei Ziyu Lanlot at maayos siya nakalanding at ang buhok ninyang nanahati ay bigla naging pula at biglang umaba at bigla siyang nagpalabas na matinding aura na may parang sumanib sa kanya at nagulat ang tatlong Hangul dahil nabuhay pa si Lei Ziyu Lanlot sa atake ng parang walang nangyari sa kanyang. At biglang sumugod ang Hangul at sabay sabi habang papasugod ang tigas mo lalaki at pumunta sa impyerno. Nagsalita ulit ang misteryong boses at sabay sabi binibigyang daan ka ng bloodline memories na mamana ang lahat ng kakayahan ng iyong mga namatay na kadugo at tatama na sana ang kamao ng Hangul sa mukha ni Lei Ziyu Lanlot pero sa bilis ng pangyayari at siya pa ang nasuntok at bumagsak. At nainis ang dalawang Hangul at sabay sabi ano ang nangyari at biglang naghugis ang aura ni Lei Ziyu Lanlot ng isang demon at badyang kinabahan ang Hangul at napasigaw si Lei Ziyu Lanlot dahil pumapasok lahat sa isip niya ang masamang nangyari sa kanyang at napasabi siya ng anong nangyayari sobrang sakit ng ulo ko at nagsalita ulit ang Dark Demon at sabay sabi ang tatatak sa iyong isipan ay ang kanilang kaalaman. Karanasan at lahat ng kakayahan na kanilang pinagkadalubhasaan ay sayo na at tinanong ni Lei Ziyu Lanlot kung sino ang Dark Demon species at anong ibig mong sabihin. At sabay sabi din ng Dark Demon species ito ang hatid sa iyo ng aking kapangyarihan, bloodline memories, gamitin mong nang mabuti ang kapangyarihang ito at inaabangan ko yung araw na yon. At nagsalita ang Hangul na isinubsob ni Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi paano mo ako sinaktan alipin isa akong Holy Seal Master. At sumugod ang Hangul at sinigawan siya ng Hangul na leader at tuluyan na nga niyang inatake si Lei Ziyu Lanlot at madali lang nakaiwas si Lei Ziyu Lanlot sa atake ng Hangul at sunod-sunod na umatake ang Hangul. Pero madali lang naiiwasan ni Lei Ziyu Lanlot ang mga atake ng Hangul at gumamit na nga ang Hangul ng skill ng combat technique pero madali lang napigilan ni Lei Ziyu Lanlot ang atake ng Hangul sa paghawak sa kamay ng at kinabahan ang Hangul at sabay sabi ni Lei Ziyu Lanlot natatakot ka ba na hindi mo alam ang blind spot ng paglipat na ito at sinipa ni Lei Ziyu Lanlot ang paa ng Hangul at nagpagulong-gulong ang Hangul sa sobrang sakit at namangha si Lei Ziyu Lanlot sa lakas niya at sabay sabi nakakamangha wala akong alam tungkol sa mga kasanayan at kaalamang ito sa pakikipaglaban noong at sinabi lang ng boses na pinayagan niya akong magmana ng kaalaman at karanasan ng mga yumao kong miyembro ng pamilya, pati na rin ang mga kasanayang pinagkadalubhasaan nila, ngunit ang pisikal na konstitusyon at lakas ng aking katawan at kailangan kong maging mas malakas sa sarili ko sa lugar na ito. At sumigaw ang Hangul at sinabihan niya ang kasama niyan si Roy anong uri ng plano ang ginagawa mo paanong hindi mo man lang naman mahawakan ang isang mabahong alipin. At napasabi ang Hangul ng leader ng ang taong iyon at ang kanyang mga kasanayan sa paggalaw ngayon ay ganap na iba sa mga nauna, at ang kanyang kahangahangang kapangyarihan ay katulad ng sa isang Seal Master at makikita si Xiaomi na hihirapan. At bigla sumugod ang Hangul na si Philo at sabay sabi hayaan mo akong napatayin ka at sunod-sunod na umatake ang Hangul at madali lang naiiwasan ni Lei Ziyu Lanlot ang pag-atake ng Hangul at nagulat ang mga tao dahil madali lang naiiwasan ni Lei Ziyu Lanlot ang atake at sabay sabi ng nilalaban ni Lei Ziyu Lanlot ang mga nang-aapi ng lahat ng mga tao at ang mga asong Shadow Iron Group na iyon at kung maglakas loob kang sabihin ito sa harap ni Ying Tichuan. Hinahanap mo ang kamatayan at bakit napakalakas ng maliliit na bata na yun at inatake ni Lei Ziyu Lanlot ang Hangul at napasukan ng dugo ang Hangul pero kahit na marami ang pinsala niya at nagawa pa niya na hawakan ang dalawang kamay ni Lei Ziyu Lanlot at pinilit ng Hangul na si Roy na umatake kahit na nasa Satan siya. Dahil sa ginawa ni Lei Ziyu Lanlot at binato niya ang
Binakamalakas na atake niya kay Lei Ziyu Lanlot at labis na nagulat ang mga tao dahil pinagkakaisahan si Lei Ziyu Lanlot at tuluyan nga tumama ang atake ng Hangul. At buong-buo na sinalo ni Lei Ziyu Lanlot ang atake dahil hinawakan ng Hangul ang kamay niya at natuwa ang Hangul at si Xiaomi kinabahan at makikita ang saya sa mukha ng Hangul at biglang nagsalita si Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi ang mababang antas ng kasanayan sa pakikipaglaban sa banal na selyo ay madali itong masira at masipsip at kasabay lumabas ang kakaibang aura at kinabahan ang mga Hangul sa nakita nila at si Xiaomi ay naghihinana dahil sa sugat niya. At sabay habol na salita ni Lei Ziyu Lanlot, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang isang bagay na kawili-wili at natutunan daw ito ng mabahong matanda sa silangan at ito ay ang trick na ito ay tinatawag at biglang siya nagpalabres ng malakas na aura at napatilapon ng Hangul sa sobra lakas na binalabas na aura ni Lei Ziyu Lanlot at nagulat ang mga tao dahil biglang napatilapon si Philo at sabay habol pa na salita, bakit biglang naging kahanga-hanga si Lei Ziyu? At takot na takot ang Hangul at napasabi na lang siya ng anong nangyayari sa kanyang at sinisip-sip ang kapangyarihan ng aking mga galaw para sa lakayin ng iba, hindi ito isang bagay na gagamitin ng mga ordinaryong tao. At sabay sabi ni Lei Ziyu Lanlot, hindi mo pa ba naiintindihan? Ako ngayon ay isa na Seal Master at sabay naging hugis Dark Demon ang aura ni Lei Ziyu Lanlot at mas lalong kinabahan ang dalawa Hangul at makikita si Xiaomi na naghihinga sa gilid at masaya siya dahil na nga Seal Master na si Lei Ziyu Lanlot. At nagsalita ang Hangul at sabay sabi, imposible na pagpasyahan ba na ang Seal Master ay ipanganak? At nagsalita si Lei Ziyu Lanlot sa Hangul, ikaw lang ang nakakaalam ng mababang antas na kasanayang mo, diba, at araw-araw kang mayabang na nagpapakita ng iyong pagkatao bilang Seal Master, pero sa totoo lang ay alam mo naman na isa ka lang hamak, diba? At tingnan natin kung ano ang hitsura ng mga advanced na kasanayan, at nagpalabas na nga siya ng aura at naghugis na isang bowl at mas lalong kinabahan ng Hangul at nagulat ang Hangul na leader at sabay sabi, paanong nangyari itong ay malakas na aura at kahit na bigla niyang taglayin ang Holy Seal, hindi niya magagamit ang ganoong mataas na antas ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, ito ay isang halimaw lang, at habang nasa arakitnaan ng pag-activate ni Lei Ziyu Lanlot ang kanyang gagawin na isang malakas na atake ay biglang siyang napatigil. At sabay sabi, ang aking kasalukuyang katawan ay parang nasa level lang ito ng primary seal at mukhang hindi magagamit ang malalakas na galaw ni lolo ko sa lakas ko ngayon. At napasabi ang mga tao ng anong nangyari at iyan na ba ang ultimate move mo at bakit hindi ka gumalaw, at sumugod na nga si Lei Ziyu Lanlot sa Hangul at takot na takot ang Hangul at sinipa ni Lei Ziyu Lanlot ang menoy ng Hangul at napasigaw ang Hangul at parang nabasag ang kanyang itlog sa sobrang sakit at napawak ang mga tao sa kanilang menoy at sabay sabi ni Lei Ziyu Lanlot, iyan ang nararapat sa iyo, at napasabi ang mga tao ng napakalupit at nakaramdam ako ng sakit nang makita ko ito. Na ba ang ultimate move at grabe ang ganitong uri ng sakit ay dumiretso kay Manoy. At nagsalita ang Hangul na leader at sabay sabi, ang bastos na ito, at inis na inis ang mga gwardiya at may lumapit ng isang gwardiya, tinawag niya ang Lord Kodor, tinatawag ka ni Lord City Lord, at tila may dumating na isang marangal na panauhin at gusto ko siyang batiin, sige susunod na ako. Bago umalis ang Hangul ay binyantaan niya si Lei Ziyu Lanlot ng napakaswerte mo ngayon at babalik ako sa iyo at nagbigay ng utos ang Hangul na tulungan ang dalawang Hangul na nabugbog at agad naman lumapit ang mga magsasanay para tulungan ang dalawang Hangul at agad pinuntahan ni Lei Ziyu Lanlot si Xiaomi. At lumapit ang mga alipin sa kanya at sabay sabi, ang mga taong ito mula sa Shadow Iron Group ay alam kung paano kami ay bully ng buong araw at dahil sila ay isang grupong nang lumalaban sa ilalim ng demonyo ng Panginoong lungsod, at sumigaw si Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi, tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan at ipadala muna si Xiaomi sa Sage Guild para sa paggamot, at binuhat na nga ni Lei Ziyu Lanlot si Xiaomi para isugod sa Sage Guild at nagsaya ang mga alipin at sabay sinabi na ngayong araw na ito sa wakas ay binigyan mo kami ng masamang hininga at karapat dapat siyang maging apo ng First Blade Emperor, at biglang naisip ulit ni Lei Ziyu Lanlot ang kanyang lolo at ang kanyang mga magulang at sabay sabi, parang panaginip lang. Nakuha ko talaga ang Holy Seal at ang kakayahan ng aking pamilya at dumating na ang pagkakataon ko para sa aking pamilya na ipaghiganti sila sa mga tao masama. At sa lugar ng Sage Guild sa Grey Rock City makikita ang isang babae nagwawalis at tinawag siya ng isang
Alipin at ipinaliwanag na nasaksak ang kanyang kasama at nag-aagaw buhay at sumigaw si Lei Ziyu Lanlot sabay sabi hindi mamamatay si Xiaomi at tinanong ng babae kung sila ba ay alipin ng Panginoon ng lungsod at agad naman nag-oo ang alipin at paulit-ulit niya sinasabi na malapit nang mamatay si Xiaomi at paulit-ulit din sinasabi ni Lei Ziyu Lanlot na hindi mamamatay si Xiaomi at sabay sabi ng alipin na balitaan ko na ang City Lord ay palaging sumusuporta sa guild. Basta't sila ay mga tao ng City Lord, ang guild ay magtrato sa kanila ng tama at sundan niyo ako at inis na inis si Lei Ziyu Lanlot. At binuksan ng babae ang pintuan at sabay sinabihan niya si Mr. Allen na may dumating na bagong pasyente at makikitang may ginagawa si Allen na nag-verify ng gamot at nung narinig niya na may bagong pasyente ay agad niya sinabi na may 2 tao ang pumunta dito ngayon lang at marami akong ginagawa at hindi ka ba marunong kumatok sa pinto pagpasok mo at bakit mo pinapasok ang alipin? At pinaliwanag ng babae na sila ang mga alipin ng Panginoon ng lungsod, ang babaeng ito ay malubhang nasugatan. At sabay sabi ni Allen hindi mahalaga kung siya ang Panginoon ng lungsod o hindi ay sila ay isang grupo lamang ng mga alipin at pinaglilingkuran ko ang Panginoon ng lungsod at paalisin sila dito at huwag mo akong pahirapan sa paggawa ng gamot. At sabay sabi ng babae ngunit sila ay nakakaawa at nagsalita ng si Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi maaari mo ba kaming bigyan ng ilang mga gamot at bendahe sa susunod na yugto, at tumanggi si Allen na magbigay ng gamot at bendahe at pinapaalis niyo pa sila Lei Ziyu Lanlot at nainis si Lei Ziyu Lanlot sa hanggal. At bigla siyang nataranta at pinuntahan niya agad ang kanyang pagre-refined na gamot at agad ninyang pinagpatuloy ang pag-refined at natataranta siya at sinigawan siya ni Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi masyado kang naglagay ng kulay abong asupri, at kulang ka rin ng malamig na kristal at inuming damo. Kung patuloy mong itinurok ang kapangyarihan ng banal na selyo at ito ay sisabog, at nagkatotoo nga ang sinabi ni Lei Ziyu Lanlot sumabog ang nirefined ni Allen at napatakbo siya sa labas dahil nagtatalsik ang nirefine niya at pumasok siya at nakita niya na sobrang gulo at napasabi na lang siya ng isa pang pag-aaksaya ng mga materyales. At sinabihan ng babae si Mr. Allen na ano ang iyong pinipino at huwag muling sunugin ang batika. At naghihinayang si Allen dahil marami na siyang nasayang na gamot tsaka gustong alagaan ka ng batang nayon. Isang bahagi na lang ng Stardust Grass ang natitira at bigla niya ang hinawakan ang 2 balikat ng babae sabay sabi ang lahat ng ito ay sanhi ng mga bastos at kung hindi ay natapos ko na sana. At nagsalita si Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi hindi, mali ang iyong recipe sa simula na patigil ang hanggal at biniliwanag ni Lei Ziyu Lanlot na masyadong maraming mineral ang nilagay mo at kulang ng maraming herbs at mali ang proportions at masyadong makapal ang oil na ginamit mo kaya Stardust Grass at dry resin lang ang inilalagay sa tamang lugar. Ngunit wala tayong magagawa tungkol dito at nagulat si Allen dahil tama ang sinabi ni Lei Ziyu Lanlot. At pinakita din ni Lei Ziyu Lanlot ang pagkakasunod ng gamot at kung tutuusin, bawal ang pagpino sa Star Broken Blood. Matagal nang sinira ng guild ang formula, at gulat na gulat si Allen at ang babae dahil sa sinabi ni Lei Ziyu Lanlot at tinanong ng babae kay Allen kung ano ang Broken Star Blood ay isang potion na ipinagbabawal ng guild na linisin Mr. Allen. At itinanggi ni Allen ang kanyang ginagawa at sabay sabi kalokohan at hindi ko pinino ang ganoong bagay. Ako lang gumagawa lang ako ng academic research at hindi para kumpleto. At nagsalita ulit si Lei Ziyu Lanlot sabay sabi malaking tulong ang Broken Star Blood para sa pagpapahusay ng iyong talento sa Holy Seal, ngunit ang mga side effect nito ay magpapatalo sa iyo ng higit pa kaysa sa natamo mo, at maaari kang mabaliw, tanga lang ang kukuha ng bagay na ito. At painis din sinabi si Allen na paano mo nalaman ang napakaraming bagay naya at hindi kaya marunong ka bang magpino nito? At hindi imposible, paano malalaman ito ng isang alipin lamang? At sinagot naman ni Lei Ziyu Lanlot na matutulungan kitang pinuhin ang Broken Star Blood. At tinanong ng babae kay Lei Ziyu Lanlot kung niloloko mo ba ako? At ang reaksyon ni Allen ay nagdududa siya kung totoo ba ang sinasabi ni Lei Ziyu Lanlot at naalala ni Allen kung sino si Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi niya kay Lei Ziyu Lanlot na ang iyong ama ay apo ng First Blade Emperor at naalala ko yung itsura mo sa wanted poster at gulat na gulat sila sa nalaman niya pero wala pakialam si Lei Ziyu Lanlot hindi niya pinansin ang dalawa hinawakan niya ang isang halaman at sabay sabi Stardust Grass napakakakaiba. Siguradong malaki ang halaga nito diba at ito ang unang pagkakataon na nakita ko to na malapitan at nagsalita ang babae at sabay sabi isa ba siya sa mga nagtatag ng Sage Guild at pinuno ng 5 dakilang pantas, at agad naman sinang ayunan ni Allen ang sinabi ng babae.
At pinigilan niya si Lei Ziyu Lanlot na huwag mong hawakan ang mga gamit ko. At sinabi ni Lei Ziyu Lanlot na matutulungan niya si Allen na pinuhin ng Broken Star Blood at nagulat si Allen sa narinig niya at nagsalita ang babae at tinanong kung alam ng presidente ang pagpino ng ganyan. At tinanong ni Lei Ziyu Lanlot kung ito ay para lamang sa akademikong pananaliksik tama. At nagdududa si Allen kung magagawa ba talaga ni Lei Ziyu Lanlot at hinawakan niya ang balikat ng babae at sabay sinabi niya na ito ay para sa akademikong pananaliksik ng akademik at sumang-ayon na lang ang babae at biglang naging mabait si Allen kay Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi binata magsisimula na ba tayo at tinignan lang siya ni Lei Ziyu Lanlot. At nagsalita ang alipin at sabay sabi Diyos iligtas mo ang kawawang batang ito at malapit nang mamatay si Xiaomi at sinabihan siya ni Xiaomi ng foreman Ermao pwede bang tumahimik ka at biglang napalingon si Allen sa kanila Xiaomi at bigla siyang nagbago at sabay sabi oo, tratuhin natin ang alipin ng nakababatang kapatid. At sabay sabi ng alipin tulungan mo si Xiaomi at agad ninyang pinapagaling si Xiaomi at napalinggan siya sa ginagawa ni Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi niya sa isip niya kung magiging problema ang mabahong aliping ito kung magsisinungaling ka sa akin at huwag mong isipin na dahil lang sa magaling ang papa mo at matatakot mo ako. At tapos na nga napagaling si Xiaomi at nagbigay si Allen ng gamot kahit labag sa kanyang kalooban at sabay sabi napakahina ng sigla at dugo ng batang ito at inumin mo itong bote ng Geuma para mapunan muli ang kanyang lakas at dugo sa kanyang. At tuwang-tuwa ang kasama na alipin ni Xiaomi dahil sa gamot at sabay sabi niya naiintindihan ko, Doktor at maaari mo talagang buhayin ang mga tao. At sanabihan ni Allen na tumahimik ang alipin at natapos na nga mag-refine si Lei Ziyu Lanlot at tinawag ni Allen si Lei Ziyu Lanlot ng little brother ginawa ko na ang lahat para maging mabait at matuwid, oras na para sabihin sa akin kung paano pinuhin ang Broken Star Blood, tama ba? At inabot ni Lei Shu Lanlot ang kanyang na-refine at nabigla ang hanggal at nilapitan ni Lei Shu Lanlot si Xiaomi. Ano ang nararamdaman mo at nagulat ang hanggal dahil natapos agad ni Lei Shu Lanlot ang pang-re-refine niya at sabay sabi niya ako ay nagsasaliksik sa loob ng kalahating taon at nabigo ng hindi mabilang na beses, ngunit ang taong ito ay pinino ito nang hindi ako binibigyan ng kahit isang shot. At tinanong ni Lei Ziyu Lanlot kung nagugutom na ba si Xiaomi. At ang sagot naman ni Xiaomi oo at gusto niya kumain ng white jade fruit. At tinignan ni Allen ang formula ng gamot at sabay sabi niya madali ang proseso. At biglang inagaw ni Lei Ziyu Lanlot ang gamot at sabay sabi paano naman, maganda ba ang kondisyon at sabay sabi din ni Allen hindi na masama at parang genuine Broken Star Blood. At inilapit ni Lei Ziyu Lanlot sa mukha ni Allen at sabay sabi hindi lang sa itsura ang titignan mo, kailangan mo ring maamoy at ang Broken Star Blood ay may malansang amoy na may kaunting tamis mula sa ubas. At sumang-ayon naman si Allen at sabay sabi niya nakakaamoy ako ng malansa at matatamis na amoy at bigyan mo ako ng Geuma at kukunin na sana ni Allen ang gamot pero bintawan ni Lei Ziyu Lanlot at nabasag at gulat na gulat si Allen sa ginawa ni Lei Ziyu Lanlot at naghihinayang siya at sabay sabi ni Lei Ziyu Lanlot pang akademikong pananaliksik ay tapos na. At napaluhod si Allen at paulit-ulit niya sinasabi may Broken Star Blood Stardust Grass. At biglang naglaho ang lahat ng pangarap ko at hinawakan niya ang damit ni Lei Ziyu Lanlot at sinigawan niya si Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi bakit mo hinulog sa lupa ang Broken Star Blood at ipinaliwanag ni Lei Ziyu Lanlot ang Kabanata 11, Seksyon 6, ng Alchemy Mysteries ay naglalaman ng detalyadong pag-aaral ng Broken Star Blood, kung gusto mo pang ipagpatuloy ang academic research. At mas nagalit si Allen kay Lei Ziyu Lanlot at sinigawan niya at sabay sabi sinong gustong mag-aral ng ganyan, gusto ko lang gamitin ito para mapahusay ang kapangyarihan ko. At nabigla ang babae sa nalaman niya at tinawag niya si Ginoong Allen at sinabihan niya na ang Broken Star Blood ay isang potion na mahigpit na ipinagbabawal ng guild at kung gagawin mo ito, isusumbong kita kaagad sa City Lord. At sinigawan ni Allen ang babae at sabay sabi sinong nagmamalasakit sa kanya. Hindi ako kasali sa chapter na ito in the first place, gusto ko lang bumalik sa kabisera. At napasabi ang babae ng ano at tinanong ni Lei Ziyu Lanlot anong ang ibig niyang ipahiwatig. At pinaliwanag ng babae na si Allen ay orihinal na miyembro ng Kingdom Alchemy Guild ngunit sa isang aksidenteng alchemical, nasunog ang silid ng apothecary at maraming mahalagang materyales ang nawasak. Na-demote si Mr. Allen sa sangay ng Grey Rock City. At natatakot akong Mr. Allen ay at bago pa matapos magsalita ang babae ay sinigawan ni Allen na tumahimik ka hanggat bubuti ang aking talent level, makakabalik ako sa Kingdom Guild.
At tinuturo niya si Lei Ziyu Lanlot sinigawan at sabay sabi munting alipin, sinira mo ang aking giyuma, na isang malubhang krimen at inutusan kita bilang pangalawang antas ng Sealmaster Guild Warlock, bayaran mo ako ng Broken Star Blood. At sabay sabi ni Lei Ziyu Lanlot ang mga bagay tulad ng Shattered Star Blood na nakakapinsala sa iba at sa ating sarili ay talagang walang halaga sa pag-iral. At nagalit si Allen at sabay sabi hayaan mo makatikim ka ng sakit. At pagkatapos ay umiyak sa akin tungkol sa halaga nito. At ginamit ni Allen ang kasanayan sa labanan para saktan si Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi din ni Lei Ziyu Lanlot mayroon akong mga bawal na lampas mga paraan upang mapataas ang antas ng talento ng antas. At nang narinig niya ang sinasabi ni Lei Ziyu Lanlot at bigla siyang nagpatigil at parang walang nangyari at para siyang aso na naging maamong at sabay sinabi niya na okay lang siya. At napasabi na lang si Lei Ziyu Lanlot ng wow nakakasira at nakakapangit daw ang pakulo na ito ng mukha ng mga tao, pero kapag nabigo itong mailabas ng matagumpay. At naniwala naman ang Hangul sa sinabi ni Lei Ziyu Lanlot at hinawakan niya ang kanyang mukha. At dagdag pa na sabi ni Lei Ziyu Lanlot sa Earth Continent, hindi mabilang na mga taong gutom sa kapangyarihan ang nag-e-explore ng iba't ibang galaw at ang mga high-level na kasanayan ay lumalabas ng walang katapusan. Ngunit ang pinaka-coveted trick ay makatarungan. At ito ang sining ng pagiging mas malakas, at napasabi na lang si Allen nang kahit na ang lalaking ito ay tila nagsasalita ng walang kaparekan. At nagsalita ang alipin at tinawag niya si Lei Ziyu at makikita na buhat niya si Xiaomi at sabay sabi ngayon na ang oras na para bumalik sa trabaho at sumang-ayon naman si Lei Ziyu Lanlot at nagsalita si Allen at tinanong niya si Lei Ziyu Lanlot kung ano sa tingin mo ang dapat gawin. At ang sagot naman ni Lei Ziyu Lanlot ay para sa isang taong tulad mo na may masamang intensyon ang pagmaster ng sining ng pagiging mas malakas ay magdudulot lamang ng pinsala sa mundo at nakalimutan ko na yata at nainis ulit ang Hangul at sabay sabi niya kay Lei Ziyu Lanlot na sa tingin mo ba wala akong ibang paraan para sabihin mo ito? At ang sabi naman ni Lei Ziyu Lanlot subukan niya kung kaya niya ito. At biglang lumuhad si Allen at sabay sabi maliit na kapatid, mangyaring sabihin sa akin. At nagulat si Lei Ziyu Lanlot dahil sa ginawa ni Allen na nagmakaawa na tulungan siya. At tinawag siya ng babae at sabay sabi Mr. Allen sinisira mo ang imahe ng guild. At sinigawan niya ang babae na tumahimik ka wala kang kinalaman dito. Sige na mag-scrub ka na ng toilet. At nagmakaawa siya ulit habang hawak-hawak isang paa ni Lei Ziyu Lanlot habang siya ay nakaluhod at sabay sabi maliit na kapatid hindi pa ako naging ganito kalungkot sa aking buhay militar pakisabi sa akin. Ito ang aking minsan sa buhay na kahilingan at natahimik na lang si Lei Ziyu Lanlot at inis na inis naman ang babae at nagsalita si Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi ang lungkot naman, para sa iyong katapatan at tutulungan kita nitong Young Steps Festival at napasabi na lang ang babae ng ito ba ay isang nanginginig na S. At lumipas ang ilang minuto at napunta ang eksena sa pahingaan ng mga alipin. At sa loob nito ay binuksan nga ni Lei Ziyu Lanlot ang sopas ng tinapay at bin at nasilaw sa liwanag kanyang mga kasama at sabay sabi niya na ito ang alchemy na nagpapahusay sa nutritional value, enerhiya at lasa ng pagkain. At tinanong ni Xiaomi kung ano ito at mukhang masarap. At sabi naman ni Lei Ziyu Lanlot ito ang alchemy na nilikha ng aking ama. At sabay sabi ng isang alipin tila nabiyayaan si Lei Ziyu mula nang bugbugin siya ng deputy leader nung nakaraan, kahanga-hanga. At nagsalita din ng isang sabay sabi sa bagay prominenteng family background siya, kaya baka bigla siyang maliwanagan. At kinain na nga ni Xiaomi ang tinapay at sabay sabi masarap ang tinapay ay nagiging malambot at parang inihaw na baka. At sabi naman ni Lei Ziyu Lanlot ang nutritional value ay lubos na pinahusay, kung ito ay masarap, kumain ng higit pa, at pagkatapos nila kumain ay nagpahinga na sila habang natutulog si Lei Ziyu Lanlot ay may lumalabas na berde aura sa palibot ng kanyang katawan at biglang siyang nagising. At sabay sabi niya ito ay talagang isang pamamaraan na binuo ng aking henyo na ina, na maaaring mapahusay ang bilis ng pagbawi ng katawan sa pamamagitan ng pagtulog at halos mawala na ang pagod at sakit sa buong katawan ko. At napatingin siya sa kanyang kamay at sabay sabi kung hindi ko nakuha ang banal na selyo at hindi ko malalaman na ang aking katawan ay napakarupok ama at ina, ito ang kapangyarihang na ibinigay nila sa akin. At kailangan kong maging mas malakas sa lalong madaling panahon at alisin ang status quo. At gumawa ng isang kamao at ipaghihiganti talaga kita.
At lumabas si Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi pagkatapos mabawi ang akin pisikal na kondisyon ay maaari ko na ngayong magsimulang maging mas malakas. At nakalabas na nga si Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi kahit na galit ako sa iyo ngunit ngayon kailangan kong hiramin ang iyong kapangyarihan lolo unang Blade Emperor Riba. Gusto kong gamitin ang iyong mga kasanayan sa pakikipaglaban para pasiglahin ang aking katawan, at ginamit na nga ni Lei Ziyu Lanlot ang mainit-init. At makikita siya na hirap sa pagsasanay niya at ang unang anyo Wuchu ang Shinra. At ang paglipat na ito ay maaaring pasiglahin ang sukdulang lakas ng katawan at pilitin ang bawat pulgada ng katawan sa isang estado ng matinding ehersisyo. At ang simpleng pagsasanay sa ganitong estado ay maaaring gumawa ng katawan kumuha ng mabilis na paglaki. At ngunit ang hakbang na ito ay hindi lang ito naglalagay ng malakas na karga sa katawan at hindi na nga nakayanan ni Lei Ziyu Lanlot at bumagsak si agad bungangon at sabay sabi mababawasan din ito ang aking buhay. Ito ba ang sekreto para lumakas ka, Riba? Hindi ka taka-taka na kasing lakas ka ng multo at maging ang mga paraan ng pagsasanay ay kasing liko ng isang multo ngunit. Siguradong mas malupit ako sa iyo, maging mas malakas. At sinubukan ulit ni Lei Ziyu Lanlot na sagyan ang mga atake niya. At pagsapit ng umaga sa lugar ng Grey Rock City Sage Guild at sa loob ng bodega makikita na may hinahanap si Allen at sabay sabi ako ba ang tinatanong ng batang yon, tungkol saan ang isinulat niya at bigla ninyang naisip ang sinabi ni Lei Ziyu Lanlot na ang dami ng mga materyales na ito na maaari mong kolektahin. At sabay sabi din ni Allen ito ba ang sikreto para lumakas? At sabay sabi ni Lei Ziyu Lanlot hindi. Ito ay para sa akin. At napasigaw si Allen at sabay sabi ano gusto mo bang kunin ko sa iyo ang mga materyales pagkatapos ng mahabang panahon, niloloko mo ba ako? At sinabihan siya ni Lei Ziyu Lanlot ng tumahimik at ang pagtulong sa iyo na maging mas malakas ay hindi libre, dapat mo munang bayaran ang mga presyong ito, bumalik ka sa akin kapag nahanap mo na ang lahat. At tinapon niya ang recipe na ibinigay ni Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi niya nagdusa ako ng labis na kahihiyan at nagsulat pa ako ng isang gulo ng mga materyales para mahanap ko at ang tanga ko para maniwala sa kasinungalingan niya. At may samalo sa tinapon niya na recipe at napalingon ang hanggal at sabay sabi bawal pumasok sa bodega. At makikita ang misteryong babae at sabay sabi niya napakasarap at kamangha-mangha ang recipe na ito. At tinanong ng master ng babae kung ito ba ang iyong recipe? At ang misteryong babae ay pang-apat na antas ng Seal Master na si Fennel Garcia. Hindi nakasagot si Allen sa tanong ni Fennel Garcia at tinanong din ng misteryong lalaki kung ano ang mali Miss Garcia. At mas nagulat si Allen dahil dumating ang presidente at nanginginig siya sa gulat. At sinabi ni Fennel Garcia kay Edward, tingnan ang recipe na ito hindi ba napakakakaiba? At sabay sabi ni Edward na ito mukhang espesyal talaga. At ang lalaki ito ay pang-apat na antas na Sealmaster na si George Edward, branch president ng Guild of Sages. At sabay sabi ni Edward kay Fennel Garcia ito na ba ang hinahanap mo? At sabay sabi ni Fennel Garcia ito ay isang palatandaan. At kinakabahan si Allen at sabay sabi niya bakit pa nila ito near-research, maganda ba talaga ang formula na gusto ng bata? At biglang lumapit si Fennel Garcia kay Allen tinanong kung isinulat ba ni Allen ang recipe na ito at natahimik lang si Allen. At lumipat ang eksena sa mga alipin nagtatrabaho at gulat na gulat silang lahat dahil madali lang binubuhat ni Lei Ziyu Lanlot ang malaking bato sa likod niya at lumipat ulit ang eksena kay Allen at tinanong ulit si Allen ni Fennel Garcia at sabay sabi taglay nito ang pamana ng Soul Temperator at nagulat si Allen sa kanyang nalaman at sabay sabi ang pamana ng Soul Temperator ito ang maalamat na alchemy. At sabay sabi ni Edward Allen sa'yo ba ito talaga? At ang legacy ng Soul Temperator ay ang maalamat na misteryosong alchemical formula na nakakalat sa iba't ibang guild. Napaka-magical ng formula, hindi maisip na malakas. Gayunpaman, dahil ang pinong dark substance ay masyadong malakas at mapanganib, ang formula ay matagal nang inutusan na sirain ng Five Sages, at tinawag itong dark alchemy ng mundo. At sa ngayon, walang nakakaalam kung sino ang tunay na pagkatao ng Soul Temperator. At agad naman itinanggi ni Allen na sa kanya ang recipe at sabay sabi ang bagay na yun ay ang huling kanta at paano ako magkakaroon ng ganoong bagay. At sabay sabi ni Fennel Garcia hindi naman pala sayo te kawawa con aman at sabay sabi ni Allen at ang babaeng ito ay ang Imperial Genius Alchemist na si Fennel Garcia na may pribilehiyong maglakbay sa iba't ibang guild para hanapin ang legacy ng Soul Temperator, tama ba?
Hindi ko inaasahan na pupunta ako sa Grey Rock City at ibinalik ni Finney Garcia ang recipe at sabay sinabihan niya si Allen na gayunpaman, ang formula na isinulat mo ay medyo kahanga-hanga, naniniwala ako na magagamit ito upang mapahusay ang kapangyarihan ng banal na Selly. At gusto ko talagang magkaroon ng talakayan sa iyo sa oras na to kaya hindi ko kayo gambling ngayon. At paalis na nga ang tatlo at napakamot ng ulo si Allen at sabay sabi napakalakas ba ng recipe na ito na isinulat ng batang yon. At sabay sabi ni Finney Garcia na iinis dahil wala siyang napala sinabihan niya si Mr. Calder, dalhin mo ako upang makita ang Panginoon ng lungsod, at pagkatapos ay maaari kang bumalik at sumang-ayon naman si Calder. At sa Earth Continent, ang Seal Masters ay patuloy na naghahangad na pataasin ang lakas ng Seal Power, na siyang yugto ng Seal at mayroong kabuuang 12 yugto ng banal na Seal, ang bawat yugto ay tumataas, ang pisikal na lakas at intensity ng enerhiya ay tataas kumuha ng isang husay na paglukso. Napakahirap umabante sa yugto ng Holy Seal, maliban sa napakahalagang U-body at bilang karagdagan sa tulong ng mga alchemical potion. At lumipat ang eksena kay Laizio Lanlot na nagbubuhat ng malaking bato na hihirapan at sabay sabi niya kailangan ko rin ng malakas na pantulong na mga kasanayan sa pakikipaglaban para magalit, torture, ang iyong sarili. Shinra Glass Body at tinatawag ng mga kasama ni Laizio ang pangalan niya at sabay sabi din ng kanyang kasama sa panahon ngayon, kailangan bang humantong sa involution ng pagiging alipin? At sabay sabi ng alipin maaaring tapusin ng isang tao ang lahat ng ating gawain ngayon at makikita si Laizio Lanlot nakakatapos ng binuhat ang malaking bato at nagpupunas ng mga pawis at tinignan niya ang kanyang kamay at sabay sabi kailangan kong maging mas malakas sa lalong madaling panahon at naalala ni Laizio Lanlot ang sinabi ng Dark Demon species na mamanahin mo ang kaalaman at karanasan ng lahat ng kakayahan lahat ng namatay mong kadugo. At ang mga bloodline na alala at hayaan mo akong manahin ang lahat ng kakayahan ng mga patay kong kadugo iyon ang sabi ng boses. At mga magmana ng kakayahan ng isang namatay na kadugo, ramdam ko ang lakas ng nanay ko, ng tatay ko, ng lolo ko, pero hindi ko nararamdaman ang lakas ng kapatid kong si Erin. At Erin, dapat buhay pa siya ay isinilang na may banal na tatak at hindi isang taong dapat pabayaan ang nag-iisang kamag-anak ko, kailangan ko siyang mahanap sa lalong madaling panahon. At napatayo siya at hinawakan niya ang balikat niya at sabay sabi tulad ng inaasahan sa galing ni Ribas sa pakikipaglaban at hinulma niya ang katawan ko sa hitsura ng isang mandirigma sa maikling panahon, ngunit ang trick na ito ay nag-overdraw din sa enerhiya ng aking katawan, at ang aking katawan ay hindi makakuha ng gamot para gumaling pansamantala. Ito ay isang mapurol na sakit at ang keki sa makatuwid ay isang angkop na panukala. At pagsapit ng gabi makikita si Xiaomi na minamasahe niya at nakikita ang berdeng aura na nagpapagaling ng sakit sa katawan at nagsalita si Laizio Lanlot sabay sabi ang pag-ikot ay natural na nakakatulong sa akin na magkaroon ng lakas habang natutulog at sa tulong ng panlabas na pagpapasigla ng masahe, ang katawan ay makakabawi sa mas maikling panahon. At ito ang supernatural na tugon na aking ginawa na optimize ko ang iyong kakayahan ni nanay at nagpasalamat siya kay Xiaomi. Mas komportable ako at hindi na masikip ang mga kalamnan ko. Ngayon ang tunay na pinakamagandang estado at namutla ang pisngi ni Xiaomi gayunpaman, ang simpleng pag-convert ng espiritual na enerhiya sa pisikal na pagbawi ay hindi magpapalawak ng kabuuang kapangyarihan ng aking unang antas na banal na seal na katawan at ang pangunahing problema ay ang aking kasalukuyang antas ng Holy Seal ay masyadong mababa. Tinawag siya ng alipin at sabay sabi ng alipin Laizio, may nagtanong sa iyo mula sa Sage Guild na pumunta dito at ang sabi niya hihintayin ka niya sa pinto. At napangiti si Laizio Lanlot at sabay sabi si Allen pa at tila ang material ay inihanda para sa akin, at darating ito sa tamang oras. At sa bansa gate ng Sage Guild makikita si Laizio Lanlot na hinahanap si Allen at sabay sabi nasaan na siya at may bigla siyang ramdaman na papalapit na sandata sa kanya agad ninyang iniwasan at napalingon siya kung nasaan ang galing ang sandata at paglingon niya nakita niya ang dalawang hanggal at tinawag siya naghanggal na leader at sabay sabi Laizio sinaktan mo ang Seal Master ko. Oras na para ayusin ang mga problema natin at sabay sabi din ng hanggal na si Roy at hiniling ko sa iyo na lumapit. At talagang dumating ka at sabay sabi ni Laizio Lanlot ikaw ba ang tumawag sa akin dito? At sabay sabi ng hanggal na si Roy kung gusto mo pa bang pumunta kami sa iyong kulungan ng aso para hanapin ka.
At nagsalita ang Hangul na leader at sabay sabi Lei Ziyu Lanlot kahit na isa kang first level Holy Seal Master ay wala kang suspense sa harap ng second level Holy Seal Master ko at kung handa kang lumuhad at humingi ng awa, baka mabago ko ang ugali ko. At sabay sabi ni Lei Ziyu Lanlot, anong kalokohan ang sinasabi mo, gusto mo bang manalo ako? At dahil ba hindi ko pinaganya ang iyong Seal Master at wala ka ng iba pang pwesto para mapanatili ang lakas ng pakikipaglaban ng pangkat ng labanan at nakikita ko na ang iyong Shadow Iron Group ay nasa dulo ng pagkakatali nito at nagalit ang Hangul na leader at pinunot niya ang kanyang sandata at sabay sabi kung hindi mo lang sinaktan ng Master ay walang mangyayaring masama sa iyo at sabay sabi din ni Lei Ziyu Lanlot gawin mo kung kaya mo akong saktan. Sumugod ng Hangul na leader kay Lei Ziyu Lanlot at sumugod din si Lei Ziyu Lanlot at ginamit niya ang kakayahang pakikipaglaban para ay pang-atake sa Hangul na leader at badyang nasangga ng leader ng kanyang sandata ang atake ni Lei Ziyu Lanlot pero sa lakas ng atake ni Lei Ziyu Lanlot at napaatras ang Hangul sa atake at sinabihan siya ni Lei Ziyu Lanlot mabuti na para sa isang pangalawang antas na Seal Master na magkaroon ng mga mid-level na kasanayan sa pakikipaglaban. Ngunit hindi ka sapat na mabilis para samantalahin ang diskarteng ito ng labanan at sulat na gulat ang dalawang Hangul at sabay sabi paano nagawa ng batang ito na paatrisin ang ating leader at sabay sabi ng Hangul na leader lumakas ka, Lei Ziyu at nakakagulat. Ngunit kahit na, hindi mo maitawid ang agwat sa pagitan ng mga banal na hanay at sumugod ulit ang Hangul na leader kay Lei Ziyu Lanlot at nakaiwas si Lei Ziyu Lanlot sa malakas na atake ng Hangul at sinundan niya pa ng sunod-sunod na atake madali lang naiiwasan ni Lei Ziyu Lanlot at kinuha ni Lei Ziyu Lanlot ang binato ng Hangul kanina na sandata at napahinto siya at bigla niya inatake ang Hangul na leader at nagulat ang dalawang Hangul dahil nasugatan ni Lei Ziyu Lanlot ang Hangul na leader at kinabahal sila at umatake ulit si Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi sa kabila ng matinding pag-atake mo hindi man lang ako nataman ngunit ito ay puno ng mga kapintasan. Kaliwanagan at tumama na nga ang atake ni Lei Ziyu Lanlot sa Hangul na leader at nagawa pang hawakan ng Hangul na leader ang sandata ni Lei Ziyu Lanlot. At isinigaw niya na isa siya pangalawang antas na Saint Seal Master at gumawa siya ng pag-atake kay Lei Ziyu Lanlot pero tinignan lang siya ni Lei Ziyu Lanlot at bigla siyang natakot at kinabahan ang Hangul at napatigil siya sa pag-atake niya at napangiti si Lei Ziyu Lanlot at makikita sa mata ng Hangul na leader ang papalapit na kamao ni Lei Ziyu Lanlot at tumama sa mukha ng Hangul na leader ang kamao ni Lei Ziyu Lanlot. At sa lugar ng Castle Greystone City at sabay sabi ng isang lalaki ito ay isang karangalan sa amin dahil nakarating ka Miss Garcia sa Grey Rock City at mangyaring umupo kung saan mo gusto at nagpasalamat si Garcia. At ang lalaki ito ay si Rudolph Herman, Panginoon ng Greystone City. At sabay sabi ni Rudolph narinig kong hinahanap mo ang pamana ng Soulbringer. At siya nga ay isang henyong alchemist na pinagkatiwalaan ng mga mahahalagang gawain ng imperyo. At nagsalita si Garcia Sir sa katunayan, sa paghahanap na ito para sa pamana ng Soul Temperator, bilang karagdagan sa makapangyarihang kaalaman sa alchemy, ang pinakamahalagang bagay ay makahanap ng lunas para sa tumor sa underworld. At sabay sabi ni Rudolph tumor, ito kaya ang sakit ng prinsesa ng kaharian at sumang-ayon si Garcia. At sabay sabi ni Rudolph narinig ko na ang karamihan sa mga kasanayan sa alchemy ng Soul Temper, ay kailangang isama sa psychic energy. Ngunit kakaunti lamang ang mga taong may talento sa pag-iisip, kaya natatakot ako na hindi tayo makakatulong ng malaki at pagkatapos ng lahat tanging ang mga may talento sa Seikiko ang makakaalam ng misteryo ng legacy. At nagsalita si Garcia bale payag naman ang mga matatanda na patagilan ako sa syudad na naging malaking tulong na, ang gawain ng paghahanap ng mana ay responsibilidad ko bilang isang taong may talento sa psychic. At sabay sabi din ni Rudolph tulad ng inaasahan kay Miss Garcia hindi lamang siya nagtataglay ng mga mid-level na kasanayan sa alchemy sa murang edad, ngunit mayroon din siyang mga talento sa psychic. Anong ang laking kaluwalhatian sa imperyo at sabay tinuro niya si Garcia at tuwang-tuwa naman si Garcia at sabay sabi kamahalan, ikaw ay pinarangalan at ikaw ay parang walang talent na may psychic talent sa Grey Rock City. Bagamat hindi ako lubos na clueless tungkol sa paggamot kay Ming. Kailangan ko pa ring magpatuloy ng may pag-iingat. Bago ako lubos na makasigurado at dahil hindi talaga ako mabibigo at bigla nagkaroon ng pagsabog sa likod niya at napalingon siya ay nakita niya ang Hangul
Nabagbog sarado at sabay sabi ng bantay na gulat ng gulat Ginoong Deputy Leader at makikita na papalabit si Lei Ziu Lanlot sa hanggal at tinutukan niya ng sandata ang hanggal at takot na takot ang hanggal at sabay sabi ni Lei Ziu Lanlot tapusin na natin ta at sabay sabi ni hanggal na Deputy Leader panalo ka sa pagkakataong ito sa pambubugbog mo sakin pero sinaksak ni Lei Ziu Lanlot ang binti ng hanggal at sumigaw ang hanggal at sabay sabi anong ginagawa mo? Bastard at gulat na gulat si Garcia dahil sa ginawa ni Lei Ziu Lanlot at sabay sabi ni Lei Ziu Lanlot hindi ko lang nasabi at hayaan mo akong tapusin na ito ngunit hindi ko hahayaang mamatay ka ng masaya at sabay sabi ng Deputy Leader baliw ka ako ang Deputy Leader ng Shadow Iron Regiment, at ako rin ang War Corps sa ilalim ng City Lord Demon, ang lakas ng loob mong saktan ako. At sabay sabi ni Lei Ziu Lanlot hindi mo ba ako gustong patayin noon at pinunot niya ang sandata na sinaksak niya sa binti ng hanggal at napasigaw ang hanggal sa sobrang sakit at sabay sabi ni Lei Ziu Lanlot ako ay isang tao na dapat ipaghiganti ang aking sarili at dagdag pa sa ginawa mo kay Xiaomi huwag mo nang isipin ang mamatay ng mapayapa. At kinabahan ang hanggal na si Roy sabay sabi ang taong ito na si Lei Ziu ay kakapasok pa lamang sa unang antas ng banal na selyo ngunit maaari niyang aktwal na patayin ang kinatawang grupo ng ikalawang antas ng banal na selyo at paano ito posible. At nagsalita si Garcia at sabihan niya si Lei Ziu Lanlot ng hoy, little brother, sumuko lang si Mr. Calder, bakit kailangan mong patayin silang lahat, at ikaw ay isang alipin, tama ba? Ang pagpatay sa isang Sealmaster ay isang seryosong krimen at napalinggan lang si Lei Ziu Lanlot at sabay sabi wala kang pakialam. At biglang natamimi si Garcia sa narinig niya kay Lei Ziu Lanlot at sabay sabi niya kahit na ang Panginoon ng lungsod ay gumagalang sa akin at napakabastos ng aliping ito sa akin napakataas ba ng katayuan ng mga alipin sa Grey Rock City? At galit na galit ako at makikitang napadaan si Allen at bigla siyang napalingon at nakita niya si Lei Ziu Lanlot at sabay sabi maliit na kapatid na lalaki Lei Ziu, ikaw Bea. At sabay sabi din ni Lei Ziu Lanlot ngayong nakita, nasaan na ang mga materyales na hiniling ko sa iyo na hanapin mo at sabay sabi din ni Allen. Natagpuan ko na ang gusto mo mula sa susunod na bayan at napansin ni Garcia si Allen at sabay sabi yung tito na nakilala ko dati sa guild at tinanong ni Allen kung ano ang ginagawa ni Lei Ziu Lanlot. At ang sabi naman ni Lei Ziu Lanlot pinapatay ko ang isang maliit na lalaki at darating ako pagkatapos kong tapusin ito at natakot ang Deputy Leader sa sinabi ni Lei Ziu Lanlot at hinawakan niya ang kamay ni Lei Ziu Lanlot nagmakaawa na huwag siyang patayin at tinapakan ni Lei Ziu Lanlot ang sugat ng binti ng Deputy Leader at sumigaw ang Deputy Leader sa sobrang sakit at nagulat ang tatlo sa ginawa ni Lei Ziu Lanlot at naiwan tulala si Garcia at iniwan na ni Lei Ziu Lanlot ang hanggal na Deputy Leader at pinunot niya ang kanyang sandata at ay nalalayan ng dalawang hanggal ang bugbog sarado na Deputy Leader at nilapitan ni Lei Ziu Lanlot si Allen at sabay sabi punta tayo sa inyo guild at sumang-ayon naman si Allen. At sabay sabi ng hanggal na Deputy Leader ang bastard na ito ay binugbog niya ako at pagbabayaran niya ito. At napatalikod si Garcia at sabay sabi napaka-bastos ng lalaking ito at dahil hindi niya alam ang pagkatao ko, mapapatawad ko na siya sa pagkakataong ito at nakakainis. At makikita na papunta na sila Allen at Lei Ziu Lanlot sa loob ng guild sabay nag-uusap si at sabay sabi ni Lei Ziu Lanlot kay nakakita ka na ba ng mga tamang materyales at ang sabi naman ni Allen kinu-question mo ba ang aking professionalismo at nagpunta ako sa 3 palengke para hanapin ang pamahid na binanggit mo. At napalingon si Garcia sa kanila Allen at Lei Ziu Lanlot at sabay sabi baka galing sa formula ng tiyuhin na yun. Hindi kaya. Ang lalaking alipin ang sumulat ng recipe na yun, at tuluyan nang nakapasok si Allen at Lei Ziu Lanlot sa loob at pumunta sila sa kwarto ng alchemy. At sabay sabi ni Lei Ziu Lanlot kahit na medyo mahina ang kalidad ng ringgrass, nahanap mo na ang lahat. At sabay sabi ni Allen maswerte akong ay naghanap sa lahat. At sabay sabi ni Lei Ziu Lanlot kailangan kong hiramin ang teapot mo para gawin ang gusto ko. At sabay sabi din ni Allen bago yun, hindi mo ba dapat sabihin sa akin kung paano pataasin ang iyong antas ng talento? At biglang napahinga si Lei Ziu Lanlot at sabay sabi okay anong antas ng alchemy ang gusto mo? At nahihiyang sabi ni Allen ang grade ko, mababa lang ang grade. At sabay sabi ni Lei Ziu Lanlot ano hindi ba ito ang pinakamababang antas akala ko isa kang may sira na produkto napakababa na ba ngayon ng threshold para makapasok sa Sage Guild?
At sabay sabi naman ni Allen, isa rin akong second level na Saint Seal Master, kaya naman ikaw. At sabay sabi din ni Lei Ziyu Lanlot, ang aking mga kasanayan sa pakikipaglaban, alchemy, at mga kakayahan sa Seikiko ay lahat ay mababa. At napasigaw si Allen at sabay sabi pagkatapos ay ang parehong napupunta para sa iyo. Bakit parang nahihiya kang kausapin ako? At bigla siyang napatid si pagsikaw at sabay sabi, mali, may psychic talent din ang anak mo. At matapos ma-master ng mga tao ang kapangyarihan ng Holy Seal, bumuo sila ng 3 kategorya ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, alchemy at mga bihirang kakayahan sa psychic na pinagsama-samang tinatawag na mga banal na kasanayan. At ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng isang mahusay na sinanay na katawan, maaari kang magpakita ng mga kasanayan sa pakikipaglaban na may malakas na kabagsikan. Pinipino, nabubulok, at pinag-synthesize ng alchemy ang mga substance sa pamamagitan ng pagmamanipula sa kapangyarihan ng Holy Seal upang lumikha ng mga gamot at kagamitan. Maaaring gamitin ng psionics ang kapangyarihan ng kaluluwa para maglabas ng kakaibang mahika at maging mga ilusyon. At gayon paman, dahil kakaunti ang mga taong nakabisado ang talentong ito, medyo kakaunti ang mga kasanayan na nabuo. At mababang kalidad tulad ng mga banal na kasanayan, mababang kalidad, katamtamang kalidad, pinakamataas na kalidad, nahahati sa mababang grado, 5 pangunahing antas, masaya na malaman. Ang iba't ibang tao ay ipinanganak na may iba't ibang likas na hilig sa mga banal na kasanayan. At gitnang baitang ang mga banal na kasanayan na may mas maraming talento ay mas madaling i-upgrade at maaaring makabisado ang mas advanced na mga kasanayan. At ang pinakamahusay ang yugto ng seal, na nagpapakita ng 12 antas, ay nakakaapekto sa pangangatawan at intensity ng enerhiya ng isang tao, habang ang antas ng talento ay nakakaapekto sa kahusayan ng mga advanced na kasanayan. At sabay sabi ni Allen na, kababatang kapatid, anong ang ginagawa mo? At sabay sabi ni Lei Ziyu Lanlot, plano kong gumamit ng psychic energy para pasiglahin ang iyong kaluluwa. At sabay sabi ni Allen, pusong kaluluwa, at pinaliwanag ni Lei Ziyu Lanlot, ang puso ng kaluluwa ay maaaring pasiglahin ang iyong kakayahan sa pangunawa, na malaking tulong sa paghahasa ng iyong mga kasanayan sa alchemy. Ngunit ito ay may panandaliang epekto lamang at magiging tamad ka sa bandang huli, kaya dapat lamang itong gamitin bilang huling paraan. At biglang kinabahan si Allen at sabay sabi, ngunit sa iyong mga talento, malamang na wala kang ibang pagpipilian, at narinig ko na ang psychic energy ay ang tempering at paggamit ng soul power, at kahit na ikaw ang pinakamababang grado, basta't mayroon kang ganitong talento, ang iyong lakas ay bubuti ng mahusay, at naiinggit talaga ako sa iyo sa pagkakaroon ng talentong ito. At sabay sabi ni Lei Ziyu Lanlot, good luck na lang, at sinimulan na nga ni Lei Ziyu Lanlot ang kanyang gagawin at napasigaw si Allen sasakit, at pagsapit ng ilang minuto ay natapos na si Lei Ziyu Lanlot at sabay sabi niya, okay, naging inspirasyon ko ang iyong kaluluwa at magsanay ng alchemy hanggat maaari sa maikling panahon. At tiyak na pagbutihin mo, at kung magkano maaari mong pagbutihin ito ay depende sa iyong kapalaran. At sobrang saya ni Allen dahil walang nangyari sa kanya na masama, at sabay sabi, sobrang galing at pakiramdam ko banayad na daloy ng kapangyarihan sa loob ng katawan ko. At sabay sabi ni Lei Ziyu Lanlot, paano kung subukang gumawa ng ilang gamot para sa akin, tiyak na makakatulong ito sa iyo. Tuwang-tuwa namang sumagot si Allen ng mabuti naman, at ano ang gusto mong i-practice? At ang sabi naman ni Lei Ziyu Lanlot, Dragon's Breath Potion, sundin mo lang ang bilin ko at tatapusin ko na. At sabay sabi ni Allen, ikaw ba ang namamahala, Dragon Breath Potion? At paglipas ng ilang minuto makikitang na tinuturuan ni Lei Ziyu Lanlot na mag-refine ng tama si Allen, at sabay sabi ni Allen, wow, umabot sa kisame ang apoy. At sabay sabi ni Lei Ziyu Lanlot, tanga, huwag dagdagan ang iyong lakas ng masyadong mabilis. At sabay sabi ni Allen, I've slowed down hanggat maaari. At sabay sabi ni Lei Ziyu Lanlot, ang control ay kailangang mas detalyado. At sabay sabi din ni Allen, masyadong mahirap, at hindi nagtagal nagbunga na ang ginagawa ni Allen dahil natapos na niya ang pag-refine, at sobrang saya niya dahil nagawa niya ng tama. At sabay sabi, 3 servings, at bagamat hindi ko alam kung anong klaseng geuma ito. Pero ramdam ko na kahit middle grade ang gamot at makakagawa talaga ako ng medium grade potion, at pakiramdam ko ay nag-improve ang alchemy ko. At biglang inagaw ni Lei Ziyu Lanlot ang 3 servings, at nagulat si Allen, at sabay sabi ni Lei Ziyu Lanlot, napakagandang kayamanan,
Ang mga kulay ng tatlong Gyeuma ay magkaiba. At bigla initaas ni Lei Ziu Lanlot ang atlong servants at sabay sabi kailangan kong ulit i-refine at manghang-mangha si Allen sa ginagawa na pag-refine ni Lei Ziu Lanlot at sabay sabi maaari muling pinuhin ang sining. At hindi nagtagal na tapos na sa pag-refine si Lei Ziu Lanlot at sabay sabi sa wakas, iturok ang kaluluwa, transform sa soul water, at tapos na at napanganga si Allen sa galing ni Lei Ziu Lanlot at sabay sabi niya ito nga ang pinakamalaking pamilya sa nakaraan kaya advanced ang lihim na diskarting ito mukhang legacy ng maalamat na Soul Tempering One at sabay sabi ni Lei Ziu Lanlot ito ba ang pamana ng Soul Temperator? Well, yun lang at bigla natahimik si Allen.